Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao, o walang natatago na di malalantad, o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. Ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang mga maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa o hindi kalooban ng inyong Ama. Maging buhok ninyo ay bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinamang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sino sa atin dito ang walang kinakatakutan kahit ano? Taas ang kamay. Walang kinakatakutan kahit ano. Well, at least, wala sa inyong sinungaling. Kasi lahat naman talaga tayo, no? Normal lamang na bilang tao, meron tayong mga kinakatakutan. Ano ba? Bakit ba tayo may kinakatakutan? Lahat tayo, meron tayong mga tinatawag na mga values, no? Yung mga bagay na itinuturing nating mahalaga. And any perceived or real or imagined threats, yun ang cause ng takot. Natatakot ka na mawala ang buhay mo, natatakot kang mawala ang trabaho mo, natatakot kang mawala yung karelasyon mo, natatakot kang mawala ang maganda mong reputasyon, yung bang ganun, no? And yet fear may be only perceived, akala mo lang, or fear may also be real, and yet fear may also be just a product of our imagination, no? So ngayon yun ang ating pagninilayan, ang takot. Ang takot. Alam niyo mga kapatid, kailangan maintindihan natin how fear works. Kasi kung hindi natin naintindihan paano kumikilos ang takot sa ating buhay, fear can be so overwhelming, no? Sa sobrang takot, maraming mga tao na fear can paralyze. It can paralyze. It can paralyze your mind. Hindi ka na makaisip ng tama. Hindi ka na maisip ng matuwid kasi naghari na yung takot sa isip mo. Or fear can even paralyze you physically. Hindi ka makakilos. May mga taong sa sobrang, yung tinatawag nila anxiety attack, no? Sa sobrang takot, hindi na makagalaw, na paparalyze sila. So it can really overwhelm, no? Kaya dapat alam natin how fear works and how can we deal with fear, no? That's according to the gospel, no? So yon. So kanina piniliwanag ko na fear can be perceived, real, or just imagined, no? And sa gospel natin ay isinusugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang misyon. So first time, isinusugo niya ang kanyang mga alagad, mga bagong alagad, kapipili lamang ng mga alagad niya on the job training, no? Sinusugo niya yung kanyang mga alagad sa isang misyon. At ang Panginoon ay He does not promise to His disciples a bed of roses, no? Hindi niya sinabing magiging madali ito, huwag kayo magiging madali. No, wala namang gano'n, no? Wala siyang gano'n. Ang totoo, meron nga siyang warning. Kung ako ay kanilang tinalikuran, tinatwa, maging handa rin kayo. If they rejected me, you must also be ready to be rejected. So yun nga ang warning ng Panginoon, no? So mga kapatid,
Sa lahat ng ating kakaharapin ng mga banta sa anuman, trabaho, reputasyon, sa buhay, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, do not be afraid. No? Huwag kayong matakot. Yun ang message ni Jesus sa gospel. Huwag kayong matakot. Bakit hindi kayo dapat matakot? Because I am with you. No? Do not be afraid because I am with you. Kung tayo man ay isinusugo ni Kristo, lagay natin sa isipan natin, bago pa tayo dumating doon, nauna na siya. Nauna na ang Panginoon. Hindi tayo iiwang nag-iisa. Hindi tayo, He will not abandon us. Kaya do not be afraid. No? Do not be afraid. Naalala ko nung ako ay unang isugo ng Panginoon sa aking first assignment as parish priest sa Sampaloc, Tanay, talaga namang nung una natakot ako eh. Sabi ko kay Bishop, give me time to pray over it. Give me 1 week. So I prayed over it and after a week, nagbalik na ako kay Bishop at sinabi ko, Bishop, I am ready. You can now send me. No? So yun. You know my dear brothers and sisters, we have to embrace and we have to, that's the way we conquer our fear. You have to embrace it. No? Kasi sa oras na nagpadala ka, talo ka. Talo ka. At madalas mga kapatid, ito ang ginagamit ni Satanas para hindi mangyari ang plano ng Diyos. The Lord, that Satan will plant fear in your mind, no? Magtatanim si Satanas ng takot sa iyong isip. Pangungunahan ka ng takot, hindi ka natutuloy sa pinapagawa sa ayon ng Panginoon, no? Subalit, tayo ngayon ay nababaon sa korupsyon at kadiliman sa ating bansa. At kung ating susuriin, bakit nga ba naghari ang napakatinding ganitong korupsyon? No? Puro naman tayo mga Kristiyano. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi natatakot tayo sa mga taong nasa kapangyarihan. No? Natatakot tayo. Valid din naman yung takot na yon kasi may mga tao talaga na kayang pumatay at alam natin yun. May mga taong kayang pumatay. At dahil doon, marami ang natakot. Marami ay tumahimik. Marami nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. At dahil doon, ayun, naghari ang kawalan ng katarungan. Naghari ang kultura ng pagpatay. Naghari ang kultura ng pagnanakaw sa gobyerno. Yun. Valid naman yun. Kaya lamang, what the gospel now is telling us, nothing is concealed that will not be revealed. Walang nalihim na hindi mabubunyag. O kita nyo, di ba? Nasaan na yung iba, di ba? Nakabilanggo na. Unti-unti. Unti-unti. Lahat ng nalilihim ay mabubunyag. Walang hindi nalilihim na hindi nabubunyag. Yan ang mensahe ni Lord, no? Kung noon, kaya nila itong itago, subalit, sabi ni Lord, walang nalilihim na hindi mabubunyag. Time will come, no? Mabubunyag din yan. Alam niyo mga kapatid, power corrupts, power blinds, and absolute power corrupts absolutely. Kaya yan ang delikado sa mga taong sobra ang kapangyarihan. Nabubulag sila sa kanilang sariling kapangyarihan. No? So, yun. Power. Power creates an illusion. Akala mo wala nang katapusan yung kapangyarihan mo. No. Lahat ay lumilipas. Okay? At sabi din ni Lord sa Ebanghelyo, the triumph of evil is only temporary. Maaring noon, naghari ang kasamaan. Subalit, hindi yan maghahari habang panahon. Hanggat ang Diyos ay Diyos. Hindi yan maghahari sa habang panahon. Judgment day will come.
Lagi nating lalagay sa isip na yan. The day of judgment is coming. No, lagi nating iisipin yan. Judgment day will come. At ang tawag sa ating lahat bilang mga Kristiyano is to proclaim to the world what you hear in whisper. Ano ba yung what you hear in whisper? Alam niyo po mga kapatid, si Lord kasi nangungusap sa atin in whisper. How? In prayer. Kaya nga po mga kapatid, it's very, pag tayo nagdarasal, it is good that we should spend time in silence and just allow the Lord to speak to us in the silence of our hearts. Kasi di ba sinabi rin sa Ebanghelyo, pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Isara mo ang mga pinto at bintana. Well, ang ibig sabihin noon, you enter your innermost, your heart, no? Because the Lord will speak in the silence of your heart. So yun yung ibig sabihin nito. The Lord will speak to you in whisper, in the silence of your heart. In prayer, while you are praying, the Lord will speak to you. And sabi nga dito, what you hear in silence, you proclaim it to the world, no? Because truth will outlast lies. Maghahari at maghahari ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Kasi alam naman natin ngayon, di ba? Lahat na lang, di mo malaman kung ano yung totoo, kung ano puro kasinungalingan. Subalit, darating din ang panahon, maghahari pa rin ang katotohanan. Truth will prevail. Okay? So do not be afraid. Yan ang sabi ni Lord, no? Do not be afraid. Why? Because He is with us. At ang panglaban natin sa takot, pag-ibig. No? Pag-ibig sa Diyos. Because love drives away all fears. Alam niyo mga kapatid, hindi naman lahat ng takot ay masama. No? Meron ding takot na mabuti. At yun ay ang fear of the Lord. Ang banal na pagkatakot sa Diyos. Nakakalungkot kasi, yan ang nawawala naman sa atin. Hindi na tayo takot gumawa ng masama. We have normalized evil, no? Diba? Natanggap natin na ang pagpatay ay okay lang. Natanggap natin na ang pagnanakaw sa gobyerno ay natural na lang. We have normalized sin. Nawala na yung fear of the Lord, no? At yun ang nakakalungkot. Kailangan ibalik natin yun, the fear of the Lord. Mawala na lahat ng takot, but not the fear of the Lord. Sabi nga ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, isang napakagandang katangian na dapat ay ma-develop sa atin ay yung integrity. Ano ba yung the simplest meaning of integrity? Integrity is doing what is right even when no one is looking. Kasi madalas ginagawa natin yung tama pag may nakakakita. Pero pag wala na nakakakita, hindi mo kung ano nang pinaggagawa natin. But you know, lagi nating isipin, the Lord is watching. The Lord sees everything that we are doing. Kaya nga, for a Christian, integrity is very important. Doing what is right, even when no one is looking. Kung ganun lang sana yung prinsipyo natin, I will do what is right, even when no one is looking. And second, always follow God first, more than human power. Meron kasi mga taong pumapatay kasi napag-utusan lang po ako, kaya po ako'y pumapatay. Kaso, hindi ka naman kayang ipagtanggol niyan pagharap mo sa Diyos. Kasi lahat tayo haharap sa Diyos at sa paghuhukom, lahat tayo haharap sa Diyos. Pwede ba bang sabihin, ay Lord, ako po'y napag-utusan lamang, kaya po ako pumatay. Ako po'y napag-utusan lamang, kaya po ako'y nagnakaw. Pwede ba sabihin yun? Kasi lahat tayo, harap tayo sa Panginoon at ang iyong isusulit ay ang sarili mong pasya. Kaya nga po mga kapatid, obey God first
God first. Obey God rather than man. No? Yun ang mensahe ng ating ebanghelyo. Kaya po mga kapatid, nawa, mas naintindihan natin ang takot, alam natin paano ito pangahawakan, alam natin ito paano paglalabanan, at higit sa lahat, we should all grow in the fear of the Lord. Amen? So tayo po tayo, pahayag natin na ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos amang labis na nagmahal sa sangnilikha, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala ang ating tutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng iyong pag-ibig at habag, O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaang walang hanggang kapiling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang saglit na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. O Diyos, naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan na iyong anak. Loobin mo na siyang aming maging daan ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.